Ako si Maria at ito ang aking kwento. How long did you know your wife, Jax? Tanong ni Teo habang nakatingin sa labas ng bintana ng sasakyan. Hindi agad sumagot si Jax. Sandali siyang tumingin sa pinsan, tsaka bumalik ang tingin sa daan. Why are you asking that now? Wala lang, sagot ni Teo, kaswalang tono. Curious lang, mukha kasi kayong matagal nang magkakilala. Napabuntong hininga sa Jax. I met her when I was working at Lumina Essence. She was part of the team. Tumango si Teo. So, office romance pala to. Bahagyang napakuyom sa Jax sa manibela. If that's what you want to call it. Tahimik, maikli ang sagot niya, pero sapat para maramdaman ni Teo ang pag-iwas. She's nice, dagdag ni Teo pagkatapos sa ilang segundo. Mahina lang, halos bulong. Di agad nagsalita sa Jax. Tinutok lang ang tingin sa kalsada, tapos saka sumagot, maikli at diretso. I know. Sunod-sunod ang mga pulang ilaw sa dinaraanan nila pero hindi niya ito minura gaya ng dati. Tahimik lang siya pero sa loob-loob niya may bumubulong na hindi niya gusto ang takbo ng usapan. Ayaw niyang isipin na maibig sabihin ng simpleng tanong ng pinsan. Pero kilala niya si Teo at mas kilala niya ang sarili niya, lalo na kapag may napapansin siyang nagiging interesado sa kung anong pag-aari na niya. Habang naglalakad sila sa hallway, may narinig silang alarm na parang code blue. Napahinto sila sandali at nagkatinginan at agad nagsidatingan ang mga nurse at doktor mula sa iba't ibang direksyon. May emergency, bulong na Jax. Nanlalaki ang mga mata habang pinagmamasta ng eksenang nagaganap. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib niya sa takot. Huwag naman sana. Si Teo naman tila na alarma rin, hindi lang dahil sa ingay ng alarm kundi pati na rin sa biglang pagbabago ng kilos ni Jax. Muli siyang sumulyap dito at napansin niya, bahagyang nanginginig ang kamay ng kaibigan. Okay ka lang? Tanong ni Teo, bahagyang kinakalma ang boses. Tumango si Jax bagamat halata sa mukha nito ang kaba. Oo, pero sana, hindi yon Naputol ang sasabihin niya na mapansin ng kanyang ina na nakatayo sa pinto sa labas ng ICU. Yakap-yakap ang sarili at umiiyak. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Jax. Si nanay, bulong niya, at walang sabi-sabing tumakbo siya palapit dito. Nay! Sigaw niya at agad siyang niyakap ng ina na halos mawalan na ng lakas sa pag-iyak. Anak, ang tatay mo! Bigla na lang siyang di makahinga, natatakot ako. Nahinginig ang boses ni Susa habang sinasambit yon. Nay, wag po kayo matakot. Pang-aalo ni Jax habang mahigpit na niyayakap ang ina. Pero hindi na rin niya napigilan ng pag-agos ng luha. Humagulhol siya sa balikat nito. Napalingon si Jax sa glass panel ng ICU. Kita niya sa loob ang mga nurse at doktor na nagkakagulo habang isa sa kanila patuloy na nagsasagawa ng chest compressions sa lalaking nakahiga sa kama, ang kanyang tatay Roger. Nakasalubong ng taga ni Jax si Carlota na nasa loob ng ICU. Nakatayo ito sa isang sulok, hawak-hawak ang kanyang cellphone pero hindi makuhang itaas. Halatang gulat at takot ang laman ng kanyang mukha. Parang biglang nandambot ang tuhod ni Jax. Hindi pwedeng ngayon, bulong niya habang pilit nilalabanan ng luha. Tay! Naglalakad-lakad si Amethyst sa garden. Kasama niya ang mama niya at si Anya. Exercise niya to tuwing umaga. Kahit na malayo pa ang kanyang panganak, mas maganda na maingat siya sa sarili. Amethyst, halika na muna. Tubig ka muna. Tawag ni Wendy sa anak. Nilingon naman ni Amethyst ang ina at agad itong initian. Nilapitan niya ito. Pagkalapit sa ina, inabot sa kanyang baso ng tubig saka pinunasan ng kanyang pawis sa noo. Ma, ginagawa niyo naman po akong bata. Reklamo ni Amethyst. Ano ka ba anak? Hayaan mo na ako. Nag-iisa ka naming anak ng papa mo. Kahit may asawa ka na, ikaw pa rin ang nag-iisang baby ko. Nangingiting saad ni Wendy. Napailing si Amethyst habang nakangiti, pero natigilan siya nang may mamataan sa may gate. Ano yon, Amethyst? Tanong ni Wendy, may halong pagtataka. Para pong may tao sa gate, mama. Parang may nanonood po sa atin. Napalingon si Wendy sa direksyon ng gate. Nakita rin niya isang lalaking nakatayo doon, nakatitig sa gawin nila. Anya, puntahan mo nga guard sa guardhouse. Sabihin mo may lalaking parang nagmamasid mula sa labas. Utos ni Wendy. Tumalima naman ang private nurse ng kanyang anak at agad naglakad papunta doon.
Mas lumapit pa si Amethyst sa kanyang ina, halatang natatakot. Nakayakap to kay Wendy. Habang sinusulya pa ni Wendy ang lalaki, unti-unti niyang nakilala ang pamilyar na postura at tindig nito. Kahit pa medyo malayo, hindi niya kayang di mapansin ang lalaking ilang taon na niyang iniwasan. Si Sergio. Nakatayo lang ito sa may labas ng gate, walang imig. Pero matalim ang mga matang nakatuon sa kanila, lalo na kay Amethyst. Parang may gustong sabihin, pero pinili nitong manatiling tahimik at nagmamasid lamang sa kanilang mag-ina. Napakuyom ang kamay ni Wendy. Bakit siya nandito ngayon? Anong ginagawa mo dito, Sergio? Tanong ni Amethyst. Agad tinakpan ng tiyan niya na para bang instinct na protektahan ng kanyang dinadala. Baka makita ka ng asawa ko. Alam mo naman galit siya sa'yo. Lalo mo lang akong nilalagay sa alanganin. Nag-aalangan siya kung haharapin pa ba ito o agad nalalakad palayo. Nakamasid si Wendy mula sa veranda. Hindi siya lumalapit pero nakatutok ang mga mata sa dalawa. Tahimik siyang nanonood habang kumakabog ang dibdib sa pagdududa. Maniwala ka, Amethyst? Sagot ni Sergio. Pinipilit ang bahagyang ngiti. Napadpad lang ako dito. Nakita kita mula sa malayo, hindi ako nagkamali. Ikaw nga, kaya nilapitan kita? Nagtaas ng kilay si Amethyst, halatang hindi kumbinsido. Napadpad ka sa exclusive subdivision? Sarkastikong tanong niya. Alam mong hindi basta-basta makapasok dito, Sergio. Anong totoong dahilan mo? Sandaling tumahimik si Sergio. Sa likod ng pigil ng ngiti, may lungkot sa kanyang mga mata. Wala, Amethyst. Gusto lang kitang makita, kahit saglit lang. At sa ginawa mong yan, gusto mong ilagay ako sa alanganin. Akala ko kahit papano pwede pa rin akong kamustahin ka. Bulong ni Sergio. Hindi ba pwede yun kahit kaibigan lang? Nabalitaan ko ring buntis ka. Napailing si Amethyst. Ang maigi pa, umalis ka na. Mahina, ngunit mariing wika niya. Baka maabutan ka pa ni Jax, akong kinakabahan sa'yo at para sa sarili ko. Napatitig si Sergio sa kanya. Matagal, parang sinusuri ang bawat emosyon sa mukha ni Amethyst. Kararating ko lang, pinapaalis mo na agad ako. Kala ko ba magkaibigan tayo? Mababa ang tinig, may himig ng pagkalugmok. Wala na ba talaga akong lugar sa buhay mo? Suminghap si Amethyst, saglit na napayo ko. Hindi ganon ang ibig kong sabihin. Oo, magkaibigan tayo at hanggang doon lang yon. May asawa na ako, Sergio. Buntis ako at mas pinipili kong maging tapat kaysa hayaang guluhin pa ang buhay na pilit kong binubuo. Hindi mo na ako pwedeng makita pa. Pwede ba? Wag na tayo magkita. Nagulat si Sergio sa huling sinabi ni Amethyst. Hindi niya inakalang hihilingin niyo ng babaeng kaharap. Napayo ko siya, tsaka humakbang pa atras. Pasensya ka na. Mahina niyang tugon, saka tumalikod, at di na lumingon pa kay Amethyst. Nanatiling nakatayo si Amethyst sa kinatatayuan niya, pinipigil ang sarili, hindi para habulin si Sergio. Hindi na dapat to pumunta sa mansyon at malaking gulo ang mangyayari kung magtatagal pa ang binata. Pagkaalis ni Sergio, hindi pa man nakakagalaw si Amethyst mula sa kinatatayuan ay isang pamilyar na tinig ang narinig niya. Amethyst! Parang yelo ang biglang dumalay sa katawan niya. Napalingon siya, nakatayo sa di kalayuan si Tito Ramil. Walang ekspresyon ang mukha nitong nakatingin sa gawin niya. Tito Ramil? Mahina niyang bati, pilit pinapanatag ang sarili habang papalapit sa kanyang kapatid ng kanyang biyanan. Napabaling si Amethyst sa gawin ng ina. May tingin tong tila natatakot sa pagkakakita sa kanya ng lalaki. Mahinatid lang ako sa kabilang bahay. Napansin ko parang ikaw yung may kausap sa labas. Sinong lalaking yon? Ngayon ko lang siya nakita dito. Napalunok si Amethyst. Di siya makatingin ng direkta sa lalaki. Kaibigan ko po, dati pa. Napadaan lang daw po dito sa mansyon. Tahimik si Ramil. Parang tinitimbang kung nagsasabi ba siya ng totoo. Napadaan lang? Ulit niya. Sa exclusive subdivision may security ang gate. Alam mong hindi basta-basta makakapasok ang kahit sino dito, di ba? Napayo ko si Amethyst. Wala siyang maisagot agad. Alam mo ba kung gaano ko protective sa'yo si Jax? Malamig ang boses ni Ramil pero walang direktang galit. Alam mo rin kung gaano siya masasaktan kung makita kang may kausap na ibang lalaki. Kaya kung ako sa'yo, hindi ko na ulitin ang mga ganitong pagkikita sa kung sinong lalaking yon. Tito, wala naman po kaming ginagawang masama. Nag-uusap lang po kami ni Sergio. Saglit lang yon. At pagkatapos nagpaalam na po siya saka umalis. Kahit na, hindi pa rin maganda sa isang katulad kong may asawang nakikipag-usap sa ibang lalaki. Lalo na't hindi naman kilala.
Nanigas ang mga balikat ni Amethyst sa kanyang narinig. Hinuhusgahan siya ng tiyuhin ni Jax. Tumungo si Ramil at mas lumapit pa kay Amethyst. Wala pa akong sinasabi kay Jax, pero alam mo, may karapatan akong magsalita kung tingin ko may dapat siyang malaman, di ba? Saglit siyang natigilan, saka tumalikod. Pinoprotektahan ko lang pamangkin ko. Baka lokohin mo lang din siya gaya ng ginawa ng nanay niya sa tatay niya. Di na nakagalaw si Amethyst. Ramdam niya ang pagtibok ng puso sa lalamunan niya habang pinapanood si Ramil na unti-unting lumalayo. Di nakita ni Amethyst ang malapad ng ngisi ni Ramil sa labi habang naglalakad papasok sa loob ng mansyon. Mabilis nilapitan ni Wendy ang anak na natitigilan. Amethyst, halika na. Pumasok na tayo sa mansyon. Aya niya sa anak at tinakay ito sa paglalakad. Wala nang nasabi si Amethyst. Tahimik lang siyang sumunod sa kanyang ina pero mabigat ang bawat hakbang niya. Parang may bumara sa lalamunan niya, hindi dahil sa pag-uusap nila ni Sergio kundi dahil sa mga salitang binitawan ni Tito Ramil. Habang binabagtas nila ang daan pabalik sa loob, lihim siyang napatingin sa paligid. Pakiramdam niya may mga matang nakatingin pa rin sa kanya. At kung hindi man ngayon malaman ni Jax, tiyak niyang may darating na panahon na ibubulala si Tito Ramil ang nakita niya. Pagpasok nila sa loob ng mansyon, marahang sinara ni Wendy ang pinto. Amethyst? Mahina niyang tawag pero hindi na nagsalita pa. Umiling lang si Amethyst, pilit pinapakalma ang sarili. Ma, ayoko malaman ni Jax. Ayoko po magalit siya sa akin, natatakot po ako. Maiiyak na sabi niya. Hinawakan na mahigpit ni Wendy ang mga kamay ni Amethyst na nanlalamig. Anak, malaman man ni Jax, wala kang kasalanang ginawa, kaya huwag kang matakot. At kung mahal ka talaga ng asawa mo, magtitiwala siya sa'yo. Tuluyan ang dumalo yung luha ni Amethyst dahil sa sobrang kaba at takot. Parang bumabalik sa kanya kung paano nagalit si Jax nung huling enkwentro nila ni Sergio. Pero ma, yung sinabi ni Tito Ramil, alam ko gagawin niya yun. Nag-usap lang naman po kami at magkaibigan lang kami. Naging maligalig na si Amethyst. Nagahalo ang kanyang emosyon. Kinulong ni Wendy sa palad niya ang pisngi ng anak. Pinipilit siyang tumingin sa mga mata nito. Makinig ka sa akin, Amethyst. Wala kang ginawa. Hindi mo nilolokong asawa mo. Kailangan mo lang maging matatag. Madaling araw na wala pa rin si Jax. Kanina pa palakad-lakad si Amethyst. Hindi siya mapakali at di rin siya dalawin ng anto. Sobrang iniisip niya ang kaninang senaryo sa labas ng mansyon. Biglang bumukas ang pinto na ikinatigal ni Amethyst. Nakita niya sa Jax na napaupo sa gilid ng kama. Agad niyang nilapitan ng asawa. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong niya kay Jax. Napatunghay si Jax kay Amethyst. Kamunti ka lang mawala si tatay kanina. Maigi na lang magagaling ang doktor niya at na-revive siya. Sagot niya at saka unti-unti pumatak ang luha sa mata. Sobrang takot ko nung nakita ko si tatay na parang di na humihinga. I saw the monitor, it was a flat line. Humagulhol na ng iyak si Jax. Hinagod naman ni Amethyst ang likod ng kanyang asawa. Pinunasan ni Jax sa mga luha niya, saka tumingin kay Amethyst. Iba palang pakiramdam kapag nasa ganong sitwasyon. Pati ako halos hindi makahinga. Hindi ko pa pala kaya na mawawala ang tatay ko sa amin. Niyakap na ni Amethyst ang asawa at umiyak sa Jax sa kanyang balikat. Sobrang sakit ng pinagdadaanan nito, alam na yon. Dahil napagdaanan din niya nung nawala ang papa niya. Iiyak mo lang, magpakatatag ka. Alo niya at maging siya tumutulo na ang luha. Paano pa niya masasabi kay Jax ang tungkol sa pagpunta ni Sergio? Ganito pa kabigat ang nararamdaman ng kanyang asawa dahil sa amang nasa ospital. Hinawakan ni Amethyst ang pisngi ni Jax at marahang tinagilid ang mukha nito upang magkaharap sila. Kung kaya ko lang ilayo ang sakit na yan, gagawin ko. Jax, mahina niyang sambit. Saglit na natahimik si Jax. Pinipilit pigilan ng pagbagsak ng luha. Ayokong ipakita to sa'yo pero hindi ko na kaya. Para akong bata na naghahanap ng sagot, ng assurance na magiging ayos lamang ang lahat. Pero wala. Muli, niyakap ni Amethyst sa Jax. Ramdam niya ang bigat, hindi lang sa katawan, kundi sa damdamin ng kanyang asawa. Sa kabila ng dating taong ayaw niyang muling gulahin ang buhay nila, hindi niya alam kung kailan ang tamang panahon o kung may tamang panahon pa nga ba. Kumala saglit si Jax sa yakap at tumingin sa kanya. Ba't parang may iniisip ka rin? Napatingin si Amethyst sa mga mata nito. Doon siya lalong natigatig. Hindi pa handa si Jax. Hindi pa ngayon. Wala.
Nag-aalala lang ako sa'yo, sa tatay mo, sa lahat. Tumango si Jack, saka muli, sinandal ang ulo sa kanyang balikat. Salamat. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Sa mga salitang iyon, lalo lamang tumindi ang konsensya ni Amethyst. Pero para sa ngayon, pipiliin muna niyang manahimik para kay Jax, para sa sandaling ito na kaibigan siya bilang asawa, hindi bilang tagapagdala na isa pang mabigat na balita. Kumain ka na ba? Baka nagugutom ka. Paghahanda kita na makakain? Mga tanong ni Amethyst. Mabilis na umaling sa Jax. Hindi ako nakakaramdam ng gutom. Ang nasa isip ko na lang ngayon, gusto kong makita si tatay na umuwi sa mansyon. Mas magandang lumaban na malakas ang katawan, Jax. Dapat pinipilit mo pa rin kumain kahit na parang ayaw tanggapin ang bibig mo. Gusto mo atang pati ikaw magkasakit. Isipin mo kami ni baby. Natahimik si Jax at napatingin sa mukha ni Amethyst. Pinilit niyang ngumiti para ipakitang tama ito. Pasensya ka na, wife. Masyado ko lang dinaramdam ang lahat ng nangyari sa pamilya ko. Naiintindihan ko. Gusto mo ba maligo muna? Tanong pa ni Amethyst. Ngumiti si Jax pero imbes na sagutin, hinapit niya si Amethyst papalapit. Mainit ang yakap niya na parang humihingi ng pahintulot. Dumikit ang labi niya sa leeg ng asawa at huminga ng malalim. Parang gusto niyang makalimutan ang lahat. Maliban dito. Kailangan kita ngayon, bulong niya habang hinahaplos ang nakaumbok na tiyan nito. Hinayaan niyang gumapang kamay ng asawa. Pinagmasdan ni Jax ang katawan ng asawa. Hiniga niya si Amethyst ng maingat sa kama. Maingat pero puno ng pananabig. Hinalikan niya ang tiyan nito bago siya maingat na pumatong na nakatukod ng mga kamay sa kama. Siniguradong hindi maiipit ang tiyan ng asawa. Kailangan niyang maging banayad at maingat. Ayos ka lang? Tanong niya habang kinikiskis ang ibabang bahagi ng katawan sa asawa. Tumango si Amethyst, kagat labis sabay bulong. Oo, Jax, okay lang ako. Ituloy mo lang. Bawat haplos ay puno ng pag-alalay. Bawat halik may init pero may pagmamahal. Ang bawat galaw ni Jax puno ng pag-iingat pero mas malalim, mas matindi dahil sa buntis si Amethyst. At sa bawat galaw niya alam ni Amethyst, hindi lang katawan niyang hinahanap ng asawa kung hindi ang buong siya. Siya bilang babae, asawa at ina ng dinadala niya. Nagising si Amethyst, tulog na si Jax sa kanyang tabi. Bumangon siya at naupo sa kama na nakasandalang likod sa headboard. Marahan niyang sinuklay ang buhok ni Jax. Dumaloy na lang ang luha sa kanyang mga mata. Hindi pa niya kayang aminin kay Jax. Kasalanan man ito pero mas makabubuti siguro na hintayin niyang maging mapayapa muna ang kalooban ng asawa bago siya maglakas loob na sabihin ang tungkol sa pagkikita nila ni Seryo sa mansyon. Alam niya, magagalit si Jax sa kanyang ginawang paglilihim. Nakatayo si Amethyst sa bintana ng kwarto nila ni Jax. Haplos niya ang may kalakihan niyang tiyan. Maagang umalis ang asawa niya para samahan na magbantay ang ina nito sa ospital. Bumukas ang pinto ng kwarto niya. Si Anyang nakikita niyang pumasok, dala ang tray. Ma'am Amethyst, kumain na po kayo. Naibilin po ni Sir Jax na nakakain na kayo ng almusal. Sabi nito habang binababa ang tray sa maliit na lamesa. Salamat, Anya. Walang ganang sagot ni Amethyst. Si Mama, bumaba ba siya para kumain? Hindi ko po napansin pero pupuntan ko po sa kwarto niya para tanungin. Sagot ni Anya. Maraming salamat ulit, Anya, sa tulong mo, sabi ni Amethyst sa naglakad, papalapit sa kanyang pagkain. Nagsimula na siyang kumain kahit na parang ayaw tanggapin ang pagkain ng kanyang sikmura. Labas po muna ako, Ma'am Amethyst. Paalam ni Anya na ikinatunghay niya. Tumango na lamang siya bilang tugon. Tumalikod na ito at lumabas ng kwarto nilang mag-asawa. Pagkatapos na mag-almusal ni Amethyst ay tumayo na siya. Inayos niya ng pinggan at kukunin na sana ang tray nang may kumatok sa pintuan. Pasok, bukas ang pinto, sagot niya. Bakit si Anya? Bumalik siguro para kunin ang tray. Anya, pagkababa ng tray sa kusina. Samahan mo ako kay Mama. Sabi pa niya na hindi tumitingin sa kanyang private nurse. I saw Anya in the kitchen. Natigilan si Amethyst. Hindi si Anya ang nagsalita. Boses lalaki yon. Napalingon siya sa pintuan at doon niya nakita ang lalaking nagsalita. Theo? Hi, Amethyst.
Napadaan ako para sana ayain kang lumabas sandali. Alam kong madalas wala sa Jax lately dahil sa pagbabantay kay Tito Roger. Naisip ko lang baka gusto mong mamili ng gamit para kay baby o kahit lumanghap lang ng hangin. Mabilis na umiling si Amethyst. May plano na kami ni Jax na mamili ng mga gamit ni baby. Busy pa lang talaga siya. Pagsisinungaling niya. Wala pa silang napapag-usapan tungkol sa pamimili ng mga gamit ni baby. Naiintindihan niya na nakalimutan ni Jax ang tungkol doon. Matiim na napatitig si Teo kay Amethyst. Parang pinapakiramdaman ito. Matiim na napatitig si Teo kay Amethyst. Amethyst, hindi mo kailangan na magpaliwanag. Sabi niya sa malumanay na tinig. Nag-aalala lang ako. Parang di ka okay? Napayo ko si Amethyst at muli, hinaplos ang tiyan niya. Gusto niyang itanggi ang sinabi ni Teo, pero alam niya kita sa mga mata niya ang lungkot. Hindi lang dahil sa hormonal changes, kundi dahil sa agam-agam matakot sa puso niya. Okay lang ako. Salamat sa pag-aalala mo. I guess I'm just tired. Sagot niya sa maliit na tinig. Pagod ka, pero hindi lang katawan ng pagod, di ba? Maingat ang tono ni Teo. Parang ayaw niyang pilitin si Amethyst pero ramdam ang pagkabahala. Tahimik si Amethyst. Wala siyang masagot. Hindi siya sanay na may ibang taong kumukumusta sa kanya ng ganito, lalo na ngayong may gumugulo sa kanyang isip dahil sa pagkikita nila ni Seryo kahapon. Kung gusto mong lumabas kahit sandali, kahit hindi mamili, kahit mag-ice cream lang tayo sa labas, sabihin mo lang. Wala namang masama sa kaunting break or magpapasama sa check mo, available ako. Muling alok ni Teo. Napangiti si Amethyst ng kaunti. Thanks, Teo, but I think I will just lie down. Medyo sumasakit ang likod ko. Tumango si Teo. Okay, pero kung magbabagong isip mo, andito lang ako. Call me, okay? Okay, mahina niyang sagot. Naglakad papalabas si Teo, pero bago tuloy ang lumabas ng kwarto ay lumingon ito. Amethyst, take care. Hindi mo kailangan harapin lahat mag-isa. Tsaka siya tuluyang umalis. Naiwan si Amethyst sa loob ng kwarto, muling naharap sa katahimikan. Muli niyang hinaplos ang tiyan. Lumabas sandali ng ospital sa Jax. Bumili siya ng kape para sa kanyang ina. Medyo stable na ang kondisyon ng kanyang ama, pero nasa coma pa rin ito. Wala pa rin masabi ang mga doktor kung kailan ito magigising. Pabalik na siya sa ward na makasalubong niya ang kanyang Tito Ramil. Any progress on my brother's condition? Tanong nito kaagad. Medyo okay na po siya, Tito. Maikling sagot ni Jax. Stable ang vitals. Nailipat na rin sa private room po si tatay pero unconscious pa rin. Baka pagod na kayo ng nanay sa pagbabantay. Hayaan mong ako naman na mag-alaga sa kapatid ko. Napahinto si Jax. Mahigpit ang hawak niya sa cup ng kape. Halos mapiga ang takip. Hindi po ako mapapagod na bantayan si tatay. Tsaka dalawa naman po kami ni nanay. Nagpapalitan po kami. Tumango si Ramil. Pero halatang bahagyang pagtaas ng kilay. Alam ko pero gusto ko rin gampanan ng papel bilang kapatid, hindi lang bilang bisita. Tahimik si Jax na sa loob ng isang segundo bago biglang tumingin sa tiyuhin. Pasensya na, Tito. Hindi ko naman po kayo pinipigilan eh. Gusto ko lang namang masigurong may kasama si tatay lalo na kapag gabi. Makatulong man lang ako sa pagbabantay sa kanya. Mariing tugon ni Ramil. Bahagyang ngumiti si Jax pero may pait sa kanyang mata. Baka po mas kailangan niya ngayon ang presensya ng pamilya niya. Muli silang nagkatitigan. Sa huli, tumikhim si Ramil. Sabihin mo na lang kung anong oras ako po pwedeng pumasok sa kwarto ni Kuya Roger. Babalik muna ako sa kumpanya. Siya nga pala, gusto ko rin ipaalam na kailangan mong pumunta doon bukas. Darating si Attorney Braganza para basahin ko sinong pansamantalang mamamahala sa kumpanya ni Kuya. Napako sa kinatatayuan sa Jax. Di siya agad nakasagot. Alam niya darating din ang usapang yon, ang tungkol sa kumpanya at sa pamumuno. Pero iba pala ang bigat kapag aktwal mo nang narinig. Tumango siya matapos ang ilang segundo. Sige po, pupunta po ako. Mahina niyang sagot.